Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Pero sa Diyos, magtiwala lamang tayong lubusan. Mararanasan natin ang kakaiba. Hindi pangkaraniwan. Sapagkat madalas, pagsisikap natin at lakas natin ang ating gamit. At tayo napapagod. Subalit kung gagawin natin ang una, kapag tama ka sa pangunahin, magiging maayos ang mga susunod. Napakalinaw ng awitin. God will make a way. Saan siya gagawa ng daan? Doon sa parang hindi pwedeng magkaroon ng daan. Sapagkat siya hindi katulad ng tao. Siya gumagawa ng hindi natin nakikita. Kahit tulog tayo, at kahit hindi natin alam, pag minsan kasi kaya hindi niya pinaalam, inuutusan pa natin siya, kaya mas maganda nang hindi natin alam para magawa niya ng mahusay yung kanyang nais. Kaya sabi nga ron, He will make a way. Hindi mo nakikita, but God is making a way. Amen? Aaring pagod ka na dahil sa edad mong yan ay hindi pa nangyayari yung iyong pangarap. Huwag kang mag-alala dahil alam ng Diyos kung ano yung takdang araw. At ang atin lamang gawain ay maniwala ng hustuhan at lubusan. He works in ways we cannot see. Alam nyo kung bakit may problema tayo? Alam nyo kung bakit meron tayong mga kirot na nararamdaman sa ating katawan? Para tayo magkaroon ng karanasan sa himala ng Diyos. Ang nangyayari kung saan-saan ang marami pumupunta, pag minsan nagpapapunsoy, pag minsan ay nagpapaalbularyo. Pero kung bawat isa lamang ay sa sentro ay sa Diyos. Hello? Kung ang bawat isa lamang ay sasandig sa Diyos at kalilimutan na ang ibang mga alternatibo at lubusang sa Diyos lamang aasa at totohanang magtitiwala at maghihintay sa Kanya, ikaw po'y kakatagpuin ng Diyos. His love, His strength. Amen? So pag naunawaan mo yung pag-ibig niya at pag naunawaan mo yung lakas niya, makakalimutan mo na ang iyong sarili. Hindi natin natutupad yung ikalawang dakilang utos, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili dahil hindi natin totohanang iniibig ang ating sarili. Dahil kung totohanang iniibig natin ang ating sarili sang-ayon sa pag-ibig sa atin ng Diyos, hindi ka magkukulang. Hello? Amen? So, magsentro ka ngayon sa pag-ibig sa iyong sarili. Dahil grabe ang ginawa ng Panginoong Hesukristo para likhain ka at ako. Amen? Kaya nga kung uunawain mo kung paano mo iibigin ang iyong sarili at natutunan mo ito, bibigyan ka ng kakaibang lakas. Sige po, ipatong ninyo ang dalawang kamay ninyo sa inyong noo at sa puwersa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang ating tagapagturo, na siyang ating tagapagpaunawa at siyang tagapagbigay ng mga kapahayagan. Ang banal na Espiritu ay gumawa sa inyo ngayon at makonbikta ang bawat puso ng lahat ng narito
At simula ngayon, hindi ka manatiling isa, kundi ikaw ay maging marami. May the Holy Spirit multiply you. May you be a mighty influence on the face of the earth starting this Sunday. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. So, the Word of God is greater than psychiatry. The Word of God is greater than philosophy. Amen? So, ikaw ay dakila at ikay pambihira dahil yun ang pagkalikha sa iyo ng Diyos. Kaya paniwalaan mo yun. Amen? Paniwalaan mo na ikaw ay pambihira sa paningin ng Diyos at ang Diyos ay humahanga sa iyo araw at gabi dahil ikaw ang dakila niyang likha. Kaya sa kamay niya, ikaw ay kanyang hinahagod ng kanyang paningin. Tuwan-tuwa sa iyo ang Diyos. Lalo na pag ikay nadadapa, tuwan-tuwa ang Diyos at ikay dahan-dahang itinataas. Lalo na pag nawawalan ka ng trabaho, tuwan-tuwa ang Diyos. Dahil at last, maaaring tumingin ka na sa Kanya. Pero pag minsan suplado tayo, nadapan at lahat ay nakatalikod pa rin sa Diyos. Wag. Ang simula ng iyong pagbulusok sa himpapawid ng tagumpay ay sa sandaling humarap ka sa Diyos at aminin sa Kanya, patawad Panginoon dahil iniiwasan kita. Mula ngayon, pag-ibig mo't lakas ang tanging aking pag-asa. Oh, hallelujah. Praise God. Tanggapin mo ang pagpapagaling ng Diyos sa iyong katawan ngayon. Nilulusaw ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ng uri ng karamdaman. Huwag kang maniwala na yan ay old age syndrome. Huwag kang maniniwala, salita ng tao yan. Sapagkat ang salita ng Diyos, kahit sa inyong katandaan, kayo ay aking aarugain. At pag ang Diyos ang naging caregiver ng bawat isang tao, aalisin yung lahat ng mga nakapagpapasakit ng buto at kasukasuan. So believe the word, not the word of man, but the word of God. Sa iyong katandaan, ikaw ay kanyang laging aalalayan. Huwag kang maniniwalang baka ikay matumba at baka ikay mapilay, sapagkat ang lahat ng pinaniniwalaan ay nangyayari. Paniwalaan mo na sa iyong katandaan, ikaw, kung babae ka, sexy pa rin. At kung lalaki ka, gwapo ka pa rin. Amen. Hallelujah. So, iyong unawaing mabuti ang ating audience. We have only one audience, and that audience is the Father. Because the Son is in us, and the Holy Spirit is in us, and the combination of the power of the Son and the Holy Spirit, the Father may make sure na tayo ay mabubuhay na katulad ng kanyang anak at magkakaroon ng katalinuhan pag-iisip na katulad ng kanyang anak. The power that is in you is the same power that raised Jesus from the dead. Kaya hindi ka pangkaraniwan tao because Jesus is in you. You are the temple of the Holy Spirit. Pero sa iyong pagiging templo, hindi kasama ang Ama, sapagkat ang Ama ay nasa kataas-taas ang langit, ikaw, ang katawan mo'y templo ng banal na Espiritu. Katawan, pero ang puso mo ang tirahan ng Panginoong Hesukristo. Kaya wag nating paghahaluin, ang templo ay ang katawan at ang ating dakong kabanal-banalan ay ang ating puso at ang Ama ay nakamasid. At siya ang tumatanggap ng lahat ng gagawin nating pag-awit, yung ating pag-iyak dahil hindi natin maunawaan, at tuwan-tuwa ang Diyos dahil natuklasan mo na hindi mo maunawaan yung kalagayan mo, at natuklasan mo na hindi ka kayang tulungan ng tao sapagkat ang salita ng Diyos ay nagsabi, huwag kang magtitiwala sa lakas ng tao. Hello? Magtiwala ka ay sa lakas at kapangyarihan ng Diyos. Opo, Panginoon. Kung magagawa lamang namin ito na maging tibok ng puso namin, ikaw lamang. Wala pong
bagay na hindi namin mapagtatagumpayan. Alam mo po ang kulang namin at alam ko ang kulang namin. Alab sa iyo. Dahil kung lahat kami maalab, kami po'y maglilingkod ng tapat sa iyo. Kung lahat kami maalab, wala na pong magiging imposible sa amin. Kung lahat kami maalab, kusa pong lalapit ang tao sa iyo dahil sila'y susunod sa amin dahil nakikita yung alab na yon. Ang problema, Ama, kami katulad lamang ng pangkaraniwan tao. Hindi makita ang aming kaibahan. Ang dahilan, hindi ka namin tunay na iniibig ng lubusan. Hati ang aming puso, hindi lubusang sa iyo lamang. Nawa ngayong sandaling ito kausapin mong bawat isa. At nawa makatanggap ka ng pag-amin na hati ang kanilang puso at hindi buo. Yan ang dahilan kung bakit marami ang hindi makaranas ng katugunan sa panalangin. Dahil may ilan sa amin na nananalangin lang kapag wala ng pera, kapag nagkasakit na. Pero hindi po gayon. Para lumayo ang sakit at hindi makalapit. At kung sakali mang makalapit, lumayo at lumayas dahil sa alab ng aming puso at kalooban sa pagsambat, pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. O likhain mo po ito sa bawat isa sa amin. Alang-alang po sa dakila mong pangalan na kawawa. Dahil meron kaming anyo ng pagkamakadiyos. Kami mukhang relihiyoso. Pero hindi makita sa amin ang kapangyarihan mo. Yes, Lord, we admit that we have the form of godliness, but we deny the power that will result in godliness. Because godliness with contentment is great gain. And gain means that we shall be progressively fruitful. If only you will teach everyone how to be godly. Understanding the very essence of godliness based on your word. Yun pong sustansya at esensya ng pagkamakadiyos, isang ayon sa iyong salita. Ipaunawa mo po ito sa lahat. At hayaan mo yung kabanalang nasa bawat isa ang siyang magbunsod sa aming lahat na makita ka. Without holiness, nobody will ever see God. And that holiness is in us. And we can see you through the other person next to us. Makikita ka namin sa pamamagitan ng taong katabi ng bawat isa sa amin ngayon. So see God doon sa iyong katabi. Sige, tingnan mo nga yung katabi mo. Nasa Kanya ang Diyos. Amen. Sige po. Nasa Kanya ang Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. Naniniwala ka bang nasa bawat isa sa atin ang Diyos? Amen. Ako rin. Alam niyo ba ang amen? So be it. Yun ang... Kaya pag sinabi kong nasa iyo ang Diyos, pag nagsabi kang amen, mangyari. Nangyari. Mangyari, nangyari. So, nasa iyo ang Diyos. Amen. Ipalakpak ang mga kamay. At isigaw ang inyong bibig ng hallelujah. Hallelujah! At ipahayag mo na ikaw ay pinalakas at pinalusog ng kapangyarihan ni Jesucristo. Isigaw mo, isigaw mo. Ideklara mo na ikay pinalakas at pinalusog. Isigaw mo na ikay pinalaya sa lahat ng sakit at karamdaman. Isigaw mo na ikaw ay pinaunlad at pinasagana
Dahil sa pag-ibig at lakas ni Jesucristo. Kaya mula ngayon, sabihin mo, hindi na ako pangkaraniwang tao. Ako ay espiritual. Nasa akin ang Diyos. Nasa akin si Jesucristo. Nasa akin ang banal na Espiritu. Kaya ang kakaibang pagpapala na hindi pa nangyayari sa akin ay magsisimula ngayon na matanggap ko sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Mga bagong pagpapala, mga bagong kagalingan, mga bagong kasaganaan na hindi pa nangyayari sa buo kong buhay ang tatanggapin ko ngayon. At ito'y tuloy-tuloy at hindi ito titigil. Sa Diyos ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos aming Ama, ibinukas mo ang puso ng bawat isa at nagkaroon ng malayang isipan ng lahat at nagkaroon kami ng kaginhawahan at panibagong buhos ng katapangan. At ikaw ang patuloy na makita sa amin at ikaw ang maluwalhati at magawa mo ang iyong kapahayag at balak at maisakatuparan namin ang aming mga gampanin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Sa Romans 8:32, Romans 8:32, He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? I-underline po ninyo yung spared not. And then ang pangalawa, delivered him. At ang pangatlo, with him also freely give us all things. At atin pong unawaing mabuti, tatlong salita. Dahil ang ibig kong inyong makitang maliwanag ay ang dakilang pag-ibig sa iyo ng Diyos. At hindi ito tumitingin sa ating qualification. Hindi rin ito sumisiyasat sa ating kalagayan o katayuan man sa buhay. Ang mahalaga sa Diyos, siya ang Diyos at siya ang may lalang at may likha sa atin. Kapansin-pansin po, habang ako ay nakikinig sa oras ng pananalangin, dahil kabilang po rito ang pakikinig, hindi po pagsasalita lang, meron pong oras na at sandali ng pakikinig. Anong sabi niya? Tingnan mo ang unang talata ng Biblia. At yun ay sa Genesis 1 verse 1. Tingnan natin sandali. At ating unawaing mabuti. In the beginning, God created the heaven and the earth. So dito po ay ating unawaing mahalaga yung puwersa at kapangyarihan ng katotohanan ito. Sa panimula, ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa. At kung atin pong unawain, yung naroroon sa langit ay linikha din ng Diyos. At yung naroroon sa lupa, nilikha din ng Diyos. So lahat ay nilikha ng Diyos. Kaya kung makikilala mo ang Diyos na El Elyon o Most High God, nang ibig sabihin siya lamang ang may kapangyarihang maglikha. So yung creative mind ng Diyos, kanyang gustong i-share sa iyo at sa akin. Kaya makikita natin yung salita, creative siya. Kung isang ginang ng tahanan, makikita natin ang creativity niya sa pag-aayos niya ng bahay. Creativity niya sa paghahanda niya ng pagkain.
Pag minsan merong sentimental na may bahay na pag naghanda ay meron pang mga bulaklak. At pag minsan meron pang candle. So pag may anibersaryo. So yun po ay creativity. O di kaya pag nag-bake ng cake, kakaiba yung design, kakaiba yung icing nung gagawin niya doon sa cake at kakaiba ang sarap. Ang tawag po do'y creativity. Kaya nga kung ating uunawaing mabuti na ang kailangan natin Diyos at kailangan pagpasyahan natin na kailangan talaga natin ang Diyos, kailangan ko po ang Diyos. Kayo ba kailangan din ninyo ang Diyos? Dahil ang Diyos lamang ang may kapangyarihan at ang Diyos lamang ang may kakayahan at yun ay kanyang isinishare. Sa lahat ng gusto siya. Gusto mo ba ang Diyos? Kaya nga ating unawain sa Ephesians 3:20, yung kakayahang yun. The ability of God. Now unto Him that is able, this is ability. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So ating unawaing mabuti rito, dahil nais ko, ang aking intensyon na natanggap sa Panginoon ay magkaroon kayo ng karanasan sa breakthrough. Your breakthrough now. Kailangan maranasan mo yung breakthrough. Ang ibig sabihin, paglaya sa mga panahon o kalagayan ng nagbibigay sa iyo ng lungkot at pagminsan ay paghihimutok. So you have to break through out of your present situation. Kaya nga, anuman ang sitwasyon mo, you will have a breakthrough starting today. So listen intently and apply every word that you will receive. Gamitin mo yun sa iyong buhay. So, now unto Him. So, ano ang ibibigay sa Kanya? At sino siya? Dahil ang simula now unto Him, ngayon sa Kanya. Ano siya at ano ang Kanyang ginagawa? That is able to do. So siya ay may kakayahan na gawin. Nakatutuwa po itong tatlong salitang ito o apat, exceeding abundantly above all. Ano po ba ang all? Ang all po ay hindi 75%, ang all po hindi 99.9%, ang all po ay 100%. Amen po ba? So, ating pansinin, now unto Him, so dito po ay merong pagpapahayag ng tungkol sa Kanya. Huwag natin siyang kalilimutan dahil laging pangunahin dapat ang Diyos. So now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So the ability of Him, yung kakayahan niya, ay hindi tatrabaho dahil ako'y naniwala. Hello? Yung kakayahan niya hindi tatrabaho dahil ako'y nag-aayuno. Yung kakayahan niya hindi tatrabaho at hindi kikilos dahil ako ay laging nasa simbahan. O di kaya ako'y laging nagbabasa ng Biblia. Ang sabi rito, according to the power that worketh in us, na ang ibig sabihin, siya ay makikipag-ugnayan at siya ay makikipagsabwatan doon sa kapangyarihang nasa iyo at nasa akin. Itong kapangyarihang ito kung bakit ako'y nag-aayuno. Itong kapangyarihang ito ang nagbubunsod at nag-uudyok sa aking magbasa ng Biblia. Itong kapangyarihang ito ang nagbubunsod sa akin upang maging mabait. Hello? Kaya yung kapangyarihan niya at yung kapangyarihang nasa iyo. Wow. Now unto Him, according to the power that worketh in you, in us collectively, in us corporately, in us congregationally, sa ating lahat,
So ano ang kanyang gagawin? Because of the power of the Holy Spirit in you. Ano ang kanyang gagawin? Yung hindi mo kayang isipin. Wow. Yung hindi mo kayang hingin. Sapagkat ang kaya nating hingin ay yung sitwasyon lamang natin. Tama po ba? Ang kaya nating hingin ay yung napag-aralan lamang natin. Pero higit dun sa ating natutunan, ang solusyon sa ating suliranin upang hindi na magpaulit-ulit yung suliranin doon sa bahaging yon ng buhay, ang Diyos lamang ang may alam kung ano yon. Kaya kailangang sambahin natin ang Diyos. Kailangang parangalan natin ang Diyos. Dahil pag ang lagi nating idinadalangin ay yung alam natin, bukas makalwa yun uli ang ating hihingin matapos na mabigyan tayo ngayon. Dahil walang katapusan, yung bahaging yun ng ating buhay, sapagkat hindi natin natutunan kung ano ang tunay na hihingin natin para magwakas na yung paulit-ulit nating hinihingi. Ang rich po, ang ibig sabihin riches, yun po'y nabibilang mo. Ang wealth po hanggang kaapu-apuhan mo. Hello? Nakukuha niyo po. Kaya nga unawain natin yung income ng tao nabibilang. Pati yung mabibili ay nasusukat. Pero yung kayaman ang galing sa Diyos, wala pong katapusan yun at hindi masusukat. Kaya nga po ang sabi rito, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So, magkakasundo po yung kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano po ang sabi sa verse 21? Unto Him, inulit po. Now unto Him, unto Him. Now unto Him, unto Him. Be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Ano po ang ibig sabihin? Ang pararangalan nating lagi kapag may nagsabi sa iyo, ang bait mo naman, salamat sa Diyos dahil kay Jesus, kaya nagagawa ko ito. Amen? Ang unlad mo naman, oh, may bago ka na namang sasakyan, oh, may bago ka na namang bahay. Ano ba ang sikreto mo? Sabihin mo, si Jesus. Amen po ba? Hindi ka nagpagamot, wala kang maintenance medicine. Ikaw ay malusog, ang edad mo na ganito. Paano nangyari yan? Dahil kay Jesus. Nakukuha niyo? Now unto Him be glory in the church. Alam mo, pag ikay dumalo ng pagsamba, dapat nag-i-enjoy ka. At dapat meron kang mataas na pag-asa na pag-uwi mo, dala mo na yung kailangan mo. At ano ba ang kailangan natin? Wisdom from above. If you have wisdom, then it will be turned into practical understanding. Yung ibang hinahanap agad ay pera, wisdom ang kailangan mo, kapatid. Magalak, magpuri at luwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration. At maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa, opo, 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po'y aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat Biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na't magmadali. Tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016. Isang pinagpalang araw sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating Friday Night Revival Service na magaganap sa July 1, July 8, July 15, July 22, at July 29. Sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kamag-anak o malapit po sa inyo na naghahangad ng himala at pagkilos ng ating Panginoon. Sa bawat pagtitipon ay kagilagilas at kamangha-mangha ang ipinapakita ng ating Panginoon. Halina, tara na at patuloy nating maranasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu na kay Jesus laging may himala at sa Diyos walang imposible.
para magkaroon ka ng pagkakakitaan na hindi matatapos at aabot sa 200 taon. Kung uunawain mo lang ito. Now, unto Him be glory in the church. Saan daw ang parangal? Sa simbahan. Kaya kailangan lagi kang nasa simbahan sapagkat ang ating pagkikita-kita ay upang sambahin ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hanggang kailan ito mangyayari? Throughout all ages. Nagsimula kila Abraham, hanggang ngayon sinasamba ang Diyos. Di totoo, throughout all ages, world without end. Ano po ang ibig sabihin? Daigdig na walang katapusan. Ang planetang lupa po, hindi po ito malulusaw, hindi po ito masisira. Babaguhin lang, lilinisin lang at aalisin yung mga masasama dito sa planeta. At ibabalik uli tayong matuwid. Sapagkat ang pagsamba sa Diyos ay walang katapusan dahil wala tayong kamatayan. Sabihin mo sa iyong katabi, wala tayong kamatayan. Kaya ang ating pagsamba at pagpaparangal sa Diyos ay walang hanggan. Sapagkat tayo nabibilang sa daigdig na walang hanggan. Amen. So, ngayon nakita natin, we have to believe and we have to receive what we believe. And then we have to confess. So, nakita ko po, what you believe will be manifested in your life. Ang iyong pinaniniwalaan ay mangyayari sa iyong buhay. At mangyayari ito, at sa sandali na nangyari na, palagay ko hindi ka na po magiging maligamgam. Isang karanasan lang sa isang supernatural na himala. At saan at kailan at paano maghihimala ang Diyos? Sa sitwasyon mo. Amen? Kaya yung kalagayan ng bawat isa sa atin, pag minsan problema, pag minsan ay krisis, problema man o krisis, lagi yung may kalutasan at gusto ng Diyos na siya ang lulutas sa pamamagitan mo. At gusto ng Diyos na yung krisis ikaw mismo ang makaranas. At pag ikay nagkaroon ng karanasan sa himala ng Diyos sa iyong sitwasyon, sabi nga ng isang mangangaral, your faith is as strong as the crisis it won. Ang iyong pananalig ay kasinlakas lamang ng mga krisis na napagtagumpayan ito. Kaya nga, sa iyong kalagayan ngayon, laging tatandaan mo, nandyan ang Diyos. Pangalawa, pagkakataon ng Diyos na gumawa ng himala sa iyo. Wag mong kung sino-sino ang titingnan, sisisihin mo ang panahon, sisisihin mo ang iyong edad, sisisihin mo ang kung sino-sino. Iyong tingnan mabuti that in your crisis, God is present. It is His opportunity to do a miracle. Ay sakit ka? Maghihimala sa iyo ang Diyos. Paano? Makipag-uusap ka sa Kanya at sasabihin sa iyong personal kung paano. Maituro ko ang landas papunta ron, pero doon, ikaw at ang Diyos na. Wala pong pinag-iba sa Aser. Yung Aser, ikaw ay dadalhin sa iyong upuan, pero sa upuan mo, personal mo ng desisyon. Kung ano ang iyong gagawin sa salitang naririnig mo, kung ano ang gagawin mo pag nag-aawitan na ang lahat. Hello? Aawit ka ba o maghahalukip-kip o maghahalumbaba? Desisyon mo po yung paggawa. Hindi tayo nakikigaya lang. Kaya tayo narito dahil personal yung ating gusto sa Diyos. Alam kong mahal na mahal mo ang Diyos. Dahil kung hindi mo mahal ang Diyos, wala ka rito ngayong umagang ito. Sabihin mo sa iyong katabi, gayon pala. Ito pala ang katibayan na iniibig ko ang Diyos. At yung pag-ibig na yun ay ang pag-ibig ng Diyos na nanalay tayo sa kabuuan ng iyong pagkatao. Kaya nga, ibalik natin sa 8:32 ng Romans at ipakikita ko sa inyo para magkaroon kayo ng malaking tiwala sa Diyos. Pero bago ko basahin ito,
At ang sabi uli ng banal na Espiritu, tingnan mo yung pagtatapos ng Biblia. At tinignan ko sa Revelation 22:21. So God is the Creator. Ano po sa 22:21, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. So ano po ang ibig sabihin? So ang buong Biblia ay sandwich ng God, the Creator of heaven and earth, at ng grace of our Lord Jesus Christ be with you all. So sa bawat isa sa atin, nasa bawat isa sa atin ang grasya ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang grasya? Tingnan natin sa Hebrews, 2 Corinthians, Holy Spirit, 12:9. Tingnan po natin kung tama yung naisip ko. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So what is then grace? What is grace then? My grace, my strength. My grace, my power. So the grace of our Lord Jesus Christ with you all, is with you all. So, ano ang nasa iyo? The strength of Jesus Christ. Ano ang nasa iyo? The power of Jesus Christ. Amen po ba? Kaya the Father and the power that is working in you, and what is that power? The grace of God working in you. At ano ang ginagawa ng grasya? To believe. An evangelist declare and preach the word to save those who don't believe God. But receiving the Holy Spirit, this is necessary because the Holy Spirit will transform our mind and revive our heart. Kaya napakahalaga po na naunawaan mo kung gaano ka iniibig ng Diyos. So believe it. Wala pong dapat naghihirap sa mga anak ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, walang mahirap na anak ng Diyos. Ang kayamanan po ay sa oras na maniwala ka. Ang mahirap, hinihintay ng iba dahil ang iniisip nila ay yung 3 tao. Hindi po yun ang kayamanan. Pera po yun. Hello? Hindi pera. Huwag mong hihintayin ng pera. Dumarating na kusa ang pera. Nakukuha niyo po. Ngayon, ating unawain na bago ka pa makatanggap ng pera, mayaman ka na. Hindi baling hindi ninyo ito maunawaan. Hindi po, walang because of the Lord, makinig lang kayo. Basta pag naunawaan mo ang salita ng Diyos, tumahimik lang kayo. Huwag ninyong dadagdagan dahil hindi dinadagdagan ang salita ng Diyos. Kailangang mabuwag yung ating maling pag-iisip. Hello? So, ating unawaing mabuti, kailangang maniwala kang mayaman ka. Ang sabi ng Biblia, sabihin ng mahirap na siya'y mayaman. Purihin ng Panginoon, hindi pinag-uusapan ng pera dito. Yung iba, ang akala nila, pag nagkapera sila, saka sila magiging mayaman. At yung pera kailangang sobra-sobra sa kanilang pangangailangan. Wrong. Hindi po yun ang kayamanan. Yun po'y nawawala. Pag hinipan yun ng mga kalamidad, tapos yung kayamanan yun. At napakabilis mawala ng pera. Pero hindi ng kayaman ang buhat sa Diyos. Dahil hindi ito na sasaklawan ng anumang panahon. Ito'y nagpapatuloy habang panahon. Ngayon, bakit ikaw ay mayaman? So, yun po ang unang dapat mong matutunan ngayong umagang ito. Bakit sinabi ng Biblia na ang mahirap ay sumigaw na siya'y mayaman at ang mahina sumigaw na siya'y malakas? Sapagkat ang hirap ay nasa isipan.
sapagkat ang kahinaan ng katawan ay nasa isipan. Kaya nga, ang mga Israelita ay pinalaya sa Ehipto. So the first work of God is to free the Israelites from Egypt. Dala nila ang lahat ng yaman ng Ehipto. Pero bakit sila may dalang kayamanan na isa gubat lang pala sila titira? Saan nila gagamitin yung kayamanan? Sa pagtatayo ng templo. Hello? So, laging unawain mo na ang kayamanan ng Diyos ay para sa kalwalhatian ng Diyos, hindi para sa atin. Ngunit, kung ito'y gagawin natin at susundin ng Diyos, ikaw ay magiging maluwag ang buhay. Pero ang pangunahing layunin ng yaman ay ang Diyos. Hindi ang ating pangangailangan. So, this will be your breakthrough. Pero ang 60, ang malaking problema ng mga Israelita, kahit malayo na sila sa lupain ng Ehipto, sa isipan nila, nakatira pa rin sila sa Ehipto. Katulad ng maraming Kristiyano na born again nga, pero laging naalaala yung kanyang ginawang kasalanan, 20 taon na ang nakalipas, hindi niya maatanggap na siya'y pinatawad na at lininis siya ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan wala ka ng isipan sa nakaraan. Kailangan ikaw ay may amnesia na doon sa mga kasalanan ginawa mo noon sapagkat wala na yon sa paningin ng Diyos. Sa sandali na humingi ka ng patawad, tapos na yon, it's done deal. At hindi na yon iniisip ng Diyos. Once He has forgiven us, we are forgiven. Nakukuha niyo? Kaya maraming malungkutin. Dahil nakasilid ang bagong alak sa lumang sisidlan, masisira ang sisidlan. Kailangan bago ang sisidlan. At ang sisidlang ito ay ang iyong katawan. Kaya kailangan hindi ka na naghihimutok sa mga nawala, sa mga nalugi, sa mga nasira. Laging tandaan mo, pag nawala, hindi para sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, magiging matalino, ang nawala, hindi para sa iyo. Kung nalugi, tinuturuan ka ng Diyos ng mas magandang negosyo. Nakukuha niyo laging maganda ang intensyon ng Diyos kaysa ating intensyon. Oo, gusto natin na tayo maging pagpapala sa maraming tao. Pero hindi mangyayari yan hanggat hindi ka pagpapala sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia, bless the Lord, O my soul. Sino ang pagpapalain mo? Ang Diyos. At paano mo pagpapalain ng Diyos? Huwag mo kalimutan ang mga ginawa sa Kanya. Sa iyo, niya. Forget not all His benefits. Yung pagpapagaling na hindi ka nagbayad ng ospital, yung hindi ka nagbayad ng mamahaling gamot na 10,000 isang injection. Kailangan maalaala mo lagi yung mga pagliligtas sa atin ng Panginoon. Laging maalaala natin ang kabutihan ng Diyos na kayong mag-asawa maghihiwalay na pero napigilan ang kapangyarihan ng Diyos. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. For He healeth you in all your diseases. Bilangin mo ang mga sakit na ikaw ay pinagaling. Kung pinagaling ka noon, anuman ang dumapo sa iyo ngayon, pagagalingin kang muli. Amen? Sapagkat walang magiging sagwil dahil ang Diyos ay consistent. Oh, purihin ng Panginoon. Laging tandaan mo yung akala mong pagkawala ng trabaho ngayon, hindi po yan pagkawala. Ikaw ay nasa next level. Kung nung bagong graduate ka, ikay naghanap ng trabaho para magkaroon ng karanasan, ngayon, nawalan ka ng trabaho dahil hindi ka naangkop doon sa hanap buhay mo, dahil may nakatakda na isang managerial position para sa iyo, ngunit ayaw mo. Kaya ang Diyos ay gumagawa para ikay iangat. So this is another level. Kaya nagsisimula ka na naman sa step number 1. Mas mataas ka na ngayon kaysa dati. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti. Hindi ang paghahanap buhay ang magpapayaman sa iyo. Ang sabi sa US Embassy noong June 6 na nag-a-apply kami ng visa, Sir, hindi ho pwedeng ganito. Application ninyo, no income. Dahil doon ay, how much is your monthly salary? Inilagay ko, not applicable. Hello?
Ay, kailangan lagyan po ninyo ng amount. O sige, pinalagyan ko ng amount. Pero ayoko sanang lagyan. Pero pagdating sa consul, ang sabi niya, welcome to the United States of America. Dahil tiningnan niya yung buhay ko doon sa internet. Kaya pala ito'y walang income. Dahil kung may income po ako, hindi ako magbo-broadcast. Dahil kahit sumweldo po ako ng 200,000 monthly, hindi akong mag-broadcast. Kulang. Baka maghinagpis ang pamilya ko. Pero dahil wala akong income, pero meron akong provision. Hello? Hallelujah! Provision is greater than income. And how shall you receive provision? Bless Him every day. At dadaling ka ng Diyos sa lahat ng sources na inilagay niya para sa iyong buhay. Magugulat ka po. Iyong pag-aralan ang buhay ng mga matatagumpay na tao. Galing po sila sa walang-wala. From rags to riches. Kaya nais ko pong ipaunawa sa inyo that the creative God lives in you. The strength of Jesus is in you. The power of Jesus is in you. Kaya nga ating unawaing mabuti. Gusto ng Diyos na makita sa iyo itong kayamanang ito. Sa Deuteronomy 8:18. Sa laging tandaan mo ang katotohanan, but thou shalt remember the Lord thy God. Iyong i-underline yung remember. Sabihin mo ng malakas, remember. So, wag mo nga alisin sa iyong isipan ang Diyos. But thou shalt remember the Lord thy God, for He, or it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers as it is this day. Yun pong nakakulong doon sa dalawang parenthesis, open and close. Yun po ay hindi kasama sa original Holy Scripture, pero for our understanding, inilagay po yun. Kaya yun ay imaginary. For it is, ang original, for He that giveth thee power to get wealth, thy fathers as this day. So, atin pong unawain, ano ang ibinigay sa iyo? Lord thy God, the Lord thy God has given you power. Power ano? To get wealth. So, hindi po hinihintay ang wealth. Pinupuntahan. Hello? Huwag yung nasa sulo ka ng iyong bahay at hinihintay mo ang kayamanan. Pupuntahan mo yung kayamanan. Get wealth. Eto po, tatanungin ko kayo, pag kayo ba'y nauuhaw, pag sinabi ko, get your glass of water, ang ibig ba sabihin, iuutos mo doon sa baso ng tubig na lumapit sa iyo at painumin ka? Hindi po. Meron pong tinatawag na pagkilos. Sabihin mo sa iyong katabi, may pagkilos na kailangan sa iyo, kapatid. So, nasa iyo ang kapangyarihan, and that is the ability. Amen? That is the creativity of God. At wala kang talo at wala kang kabiguan dahil siyang may kakayahan at siyang may kapangyarihan ay nasa iyo, kaya makakamit mo yung wealth. At bakit? Ano ang dahilan kung bakit ikaw ay magkakaroon ng yaman na aabot hanggang sa apo mo sa talampakan? Yun po yung wealth. That He may establish His covenant which He sware unto thy fathers as it is this day. Ano po ba yung establish? Yung establish po is to confirm, to affirm, to make it a reality. Para mapagtibay niya, para maranasan ninyo ang katapatan niya sa inyong ninunong si Abraham. Kaya binigay ko sa inyo ang kapangyarihan para kayo ay magkaroon ng kayamanan sapagkat pangako ko ito kay Abraham at yung pangako kong yun ay gagawin kong katotohanan sa inyong buhay
kung ako'y aalalahanin ninyo lagi. So yun lamang po ang inihiling ng Diyos. Thou shalt remember the Lord thy God. Aalalahanin mo lagi ang Panginoong Diyos na kaya tayo buhay dahil binubuhay niya tayo. Na kaya tayo may bahay dahil pinabahayan niya tayo. Na kaya tayo may damit na sinusuot dahil tinustusan niya tayo. It is always God. Amen po ba? At kung may hanap buhay ka, magpuri ka sa Diyos dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng hanap buhay. At pag laging naalaala mo ang Diyos, pupurihin mo siya at habang pinupuri mo, pasasalamatan mo siya at ang iyong mga kahiling ay muling diringgin ng Diyos at matutupad ang sinabi ng Panginoon. Salamat Ama sapagkat lahat ng hiningi ko sa iyo ay lagi mong ibinibigay. Si Jesucristo ay nabuhay para magpakita ng halimbawa. At ang sabi niya, ask, and you shall receive. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open to you. Yung iba po, tandaan mo po ito, 3 segments po ang prayer. Prayer is not only asking, it is not only seeking, it is not only knocking. Hindi mo pwedeng maihiwalay yung isa sa tatlo. Magkakasanib po yan. Ask, seek, knock. Iisa po yan. So ngayon, ano ang iyong hihingin? Kaya kung titingnan po natin, ang isang tao kapag hindi pa born again, ang hihingin niya ay kaligtasan para mapanumbalik yung fellowship sa Diyos. Pero ngayong born again ka na, ano ang iyong hihingin? Ang hihingin mo ay ma-revive ka lagi araw-araw. Magkaroon ka lagi ng bukas na isipan at bukas na mata at bukas na tenga para marinig at makita mo ang bagong ginagawa ng Diyos. So paano ka hihingi? Kailangan ihanda mo ang iyong katawan. Kaya ang una, ialay natin ang katawan natin bilang isang haing buhay. Kaya aayusin mo yung iyong katawan pag ikaw ay darako sa panalangin. Hello? Tahimik. So pansinin po natin, our body is a vessel. Ang atin pong katawan ay sisidlan. Kaya ang unang pagpapalang ating tatanggapin ay wisdom and revelation. Hindi po pera agad ito. Yung iba pera ang hinahanap, kaya hindi magkapera. Dahil pag hinanap mo'y pera, Diyos mo'y pera. Pag hinanap mo'y Diyos, pera ay alipin mo. Tahimik. Nakakuha niyo po. So, seek. And how shall you seek Him? Ang sabi po dun sa 2 Chronicles 7:14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Hindi ka po bibigyan ng Diyos ng 1,000,000 kung ikaw ay gastador. Hello. You have to prepare your body as a vessel of honor. Bakit magbibigay ang Diyos ng 1,000,000 kung wala namang habas yung taong humihingi, kain dito, kain doon. Kaya kung ano-ano ang sakit dahil sa sobrang pagkain. Maganda po ang karne, pero pag napasobra, kolesterol at mga fatty acid ang dulot nito. Maganda po ang gulay, pero pag gulay, kulang ka naman ng lakas. Maganda rin po ang isda. Kung yung isda naman galing doon sa pinaglubugan ng barko. So, atin pong unawain. Kailangan po na ang relasyon mo sa Diyos dahil ang sumasampalataya hindi malalason. Amen po ba? At pag idinalangin mo na may pasalamat ang iyong pagkain, aalisin ang mga sasama doon sa pagkain. So, ano po ang seeking my face? Ito po, ang isang bata, pag gusto ng baon, siya po ay magpapakita ng gila sa kanyang tatay o nanay. So pag hinanap mo ang mukha ng Diyos, kailangan po
na ikaw ay handang magpakita na talagang siya'y iniibig mo. At ang iyong kakatukan ay una ay katulad ng pagkatok ng Diyos sa atin nung hindi pa tayo born again, saan siya kumatok sa ating puso. Sa 3:20 ng Revelation. Pero ngayong tayo anak na ng Diyos, tayo na ang kakatok sa kanyang puso para magbukas ang durungawan ng langit. Amen. Hallelujah. Kaya nga, unawain mong mabuti, He that is spared not His own Son, but delivered. So pansinin po I love this word, delivered. Kaya nga, kung atin pong unawain, pag tumawag ka ngayon sa isang hotline, darating sa iyo ay chicken. Amen po ba? Kung sa isa namang hotline, ang darating sa iyo ay pizza. Kaya anuman yung restaurant na tatawagan mo, there will be delivery. Kaya dito ating unawaing mabuti, hindi niya ipinagkait. Sa dami ng likha ng Diyos na magagandang pagpapala, sa dami ng mga ginto at pilak, sa dami ng mayayamang bagay na likha niya, hindi niya yun ang idineliver sa iyo. Ang idineliver niya sa iyo at sa akin ay ang kaisa-isa't bugtong niyang anak. So the Father delivered His Son to you. Wow! Glory! Sapagkat si Jesucristong nasa iyo, ang katibayan. Jesus Christ is the testimony, the token of God's goodness. Dahil nasa iyo si Jesus, He can freely give you healing. He can freely give you wealth. He can freely give you everything that you need. Why? Because the token of God's goodness is in you, and the token is Jesus Christ. And He delivered, the Father delivered Himself. He delivered Jesus Christ to you. Kaya hindi pwedeng manatili ka sa kahirapan. Lahat ng negosyong pakikinggan mo sa Diyos, pag pinapasok ka ng Diyos sa negosyo, basta narinig mo, pasukin mo kahit wala kang puhunan. Hello? Yung iba hindi makakilos dahil nakadepende sila ay sa puhunan. Kaya darating ng Panginoon, wala pang nasunod dahil nakatingin sila ay sa pera. Huwag kang titingin sa pera, tumingin ka sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos, at kapag sinimulan mo, doon dadaloy ang tustos na pagpapala. O Diyos na makapangyarihan, salamat. At maunawaan nila na ang breakthrough nila ay nasa kanilang bibig. What they will confess, that they believe in their heart, it will manifest. Paniwalaan nila ang lahat ng kanilang narinig ngayon. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kayo po ba ay pinagpala ng Diyos? Kayo po ba ay tumanggap ng kayamanan na galing sa Diyos? Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan, at ang aming dala ay laging mabuting balita.